Asawa. Niluto ko na para sa'yo, ang paborito mong adobo. Lumabas ka na at kumain. Asawa. Chenge, yung proyekto na ikaw ang namahala dati, nagka-problema, inutusan ka ng boss na bumalik agad para ayusin ito. Sige, sabihin ko sa asawa ko, pupunta na agad ako, kailangan mong gawin ito agad-agad. Galit na galit si boss ngayon. Southwind. Sino ang tinatawagan mo? Bakit? May naririnig akong babaeng boses. Asawa. Bakit nandito ka pa sa bahay? Naglagay ka ng surveillance para bantayan ako, kung wala kang ginagawang masama. Bakit ka pa matatakot na i-monitor kita? Narinig ko na lahat. Gusto mong makipag-date sa ibang babae. Ikaw, akin, hindi mo ba ako gusto, na napilit ng iba? Kaya, pumunta ako sa ibang babae. Huwag kang lumapit. Asawa ko, nagmumunto ka lang, syempre nakasama ng aking kumpanya. Kasama, nag-uusap kang may ngiti sa kanya, noong ipinilit ko na magbigay. Kailan ka? Ganito ka lang natutulog. Anyway, huwag kang umuwi ngayon, asawa. Asawa, talaga akong walang oras. Kung mamiss mo itong kliyente, malaki ang magiging lugi ng kumpanya, hindi ako kikita, paano kita susuportahan? Anong ibig mong sabihin? Ngayon ay inaayawan mo na hindi ako kumikita, huwag kalimutan, ikaw ang nagsabing susuportahan mo ako. Nagsimula ng magalit ngayon. Asawa, hindi kita tinanong na magalit kung mawala itong kliyente. Mapapagalitan ako ng boss ng kumpanya. Asawa ko. Chen Lanfeng. Kung maglakas loob kang pumunta ngayon, maghanap ka ng ibang babae, magsasakripisyo ako para sa'yo. Babalik ako pagkatapos kong matapos. Boss, may kaunting abala ako, magmadali kang dumating. Asawa. Kapag namatay lang ako. Tama na ang iyong kalayaan. Anong sinasabi mo? Patay. Babalik ako pagkatapos kong tapusin ang mga bagay. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi kita kailanman minabaliwala. Tungkol sa nangyari sa'yo noong gabing iyon. May pananagutan din ako. Naniniwala ka ba? Kailangan ko lang ng 1 segundo. Para lumitaw sa harap mo. Tingnan niyo agad, may tao na gustong tumalon sa building. Asawa. Anong ginagawa mo? Asawa, bumaba ka na agad. Hindi ka ba alis? Hindi naman kita pinipigilan. Anong babae ang gusto mong hanapin? Sige, hanapin mo na. Hindi na ako aalis. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Huwag kang mag-alala. Asawa, hindi ito kasalanan mo. Kasalanan ko ito. Ako ito. Sinasayang ng iba ang katawan ko. Hindi malinis ang katawan ko. Kaya ka naghanap ng ibang babae. Wala itong kinalaman sa iyo. Hindi ko kailanman kinamuhian ka. Yung nangyari noon, isang hindi inaasahang pangyayari. Huwag mo na lang isipin. Tumingin tayo sa hinaharap. Huwag kang malungkot. Tumingin sa hinaharap, ha? Ngayon ikaw. Hindi na ako'y kasama kahit isang kainan. Paano pa ako makakarating sa hinaharap? Sige na nga, wala na. Dahil hindi mo na ako mahal, bahala na. Kainin, hindi na ako uuwi ngayon. Ako ay kasama mo kumain. Huwag mong isipin ang masama. Hindi ko sinasabing masyado kang sensitibo. Kaya lang nag-aalala ako bigla. Nakapagsalita ako ng mali. Pasensya na. Humihingi ako ng tawad. May itinatago ka bang bagay sa akin? Nasa labas ka. Talaga bang walang ibang babae? Wala. Hindi ko kailanman naisip. Bakit ganoon? Bakit di mo ako pinapayagang tingnan ang cellphone mo? Tingnan mo, mula ngayon, pwede mong tingnan ang cellphone ko. Bumaba ka na mula sa rooftop. Bakit hindi? Mo ako pinapayagang tingnan ang iyong telepono. Tingnan mo, sa susunod, pwede mong tingnan ang aking telepono. Bumaba ka na mula sa rooftop. Bigyan mo ako ng garantiya. Garantisado. Anong gagawin mo pagkatapos ng alas 8? Samahan kita manood ng telebisyon. Hindi na ako papasok sa trabaho. Sige. Anong oras ka matutulog? 10 ng gabi, sisikapin kong samahan ka sa pagtulog. Yakapin kita habang natutulog. Maligo bago matulog. Magkukwento ako ng kwentong pambata. Sinasalamin ko.
Asawa, huwag kang magpadalos-dalos. Huwag kang magpadalos-dalos. Sinasalamin ko, pangako ko sa iyo, kaya ko to. Sinasalita ko. Totoo ba ang sinasabi mo? Totoo ba ito? Oo, totoo ito, totoo ito. Ang mga ipinangako ko sa iyo, gagawin ko ang lahat ng iyon. Tinitiyak ko, tinitiyak ko. Asawa, hindi ka na dapat gumawa ng ganitong delikadong bagay. Alam mo ba kung gaano ako kabahala sa iyo kanina, basta kailangan mong tuparin ang iyong mga sinabi. Simula ngayon, hindi ka pwedeng makipag-ugnayan sa ibang babae. Dapat ako lang ang mahalin mo. Naintindihan mo? Oo, naiintindihan ko na. Papangako ko yan. Mabait. Sige, pabalik na tayo sa bahay. Kumain. Asawa, iyong gawa ko para sa iyo, ang paborito mong asado ng karne. Kumain ka ng marami. Okay. Boss, ngayon, ang kliyente na ito, hindi ko maipapakita ngayon. Pahintulutan mo na lang ang aking estudyante na makipagkita. Talagang ikinalulungkot ko. Asawa, bakit hindi ka kumakain? Kumain. Halika, at ito pa. Mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Oo. Mahal na mahal kita. Patanong kita ng ilang tanong. Kung hindi mo masagot, hindi kita mahal. Anong araw ang aming araw ng kasal? Alin? Ika-4 na ika-26 ng Nobyembre. Sige, araw ng kasal. Anong kulay ng manicure ko? Ito. Ako. Hindi ko maalala. Malaking bagay ang kasal. Lahat ng nangyari noong araw na iyon, dapat mong maalala, malinaw na malinaw. Talagang ayaw mo sa akin dahil marumi ako. Hindi mo na ako pinapansin. Asawa, wala akong ganon. Huwag mo akong hawakan, dahil ayaw mo na sa akin. Kaya matutulog na lang ako sa labas. Asawa. Hello, ikaw si Chen Jia, di ba? Huwag ka lang makipag-ugnayan sa asawa ko. Tama, ako ang asawa niya. Simula ngayon, dapat lumayo ka sa asawa ko. Kung mapapansin ko na ikaw ay maliit na cute, hindi kita palalampasin. Bakit ka tumatawag sa kolehiyala ko sa trabaho para mang-harassment? Kahit na hanggang 40 anyos sa kumpanya, ang marahas na babae, naroon ka agad mong isinisisi. Anong kainahina ko nga ngayon? Anong problema mo ba? May telepono ng babae sa iyong cellphone. Sine-inspect ko lang, bilang asawa mo. Anong masama doon? May telepono ng babae sa iyong cellphone. Suriin ko muna, bilang asawa mo. Bakit kailangan kong suriin? May telepono siya, si Little Lovely, at may iyo rin ako. Telepono ni tita at ni tita dalawa. Pwede ba sila rin? Anong sinasabi mo? Bakit ang taas ng boses mo? Nakahihiyan ka na. Gusto mong iwanan ako. Tapos, para makahanap ng ibang babae, di ba? Ikaw. Hindi ka maintindihan. Bakit ka nag-aayos ng bagahe? Saan ka pupunta? Magta-travel ako para sa trabaho. May mahalagang proyekto ang inilalaan ng kumpanya para sa akin. Talaga bang pupunta ka? Pupunta ako? Oo. Pupunta rin ako para sa trabaho. Magta-travel ako para sa trabaho. Sumunod ka sa akin. Paano ako makikipag-usap sa kliyente para sa kooperasyon? Hindi mo na ba ako mahal? Kung hindi, bakit ayaw mong sumama ako sa iyo? Mahal kita. Pero pwede mo ring mahalin ako, di ba? Binibigyan mo ako ng mga kasamahan sa opisina ng babae. Nagpapatawag ako ng panggigipit. Sinusuri mo ang aking credit card. Nag-install ka ng security cameras sa bahay ko. Ini-impose mo ang iyong sariling pagbabawal sa aking paglalakad. Pinagsawa mo lahat ng aking mga kaibigan. Ikaw ang nagmamana ng kontrol sa buhay ko. Alam mo ba, hindi ako nagmamana ng kontrol sa iyong buhay. Naglilinis ako sa iyong buhay. Ginagawa ko ito para sa iyo. Ngayon ay maglalakad ka ng bagahe, pero gusto mo bang umalis? Ano ba talaga ang nangyari? Ayaw mo na ba akong tanggapin dahil sa pagselos? Naubusan na ba kita ng pagkakataon na ipaliwanag? Hindi ako sumasala, Chen Nanfeng. Kung hindi ako nagmamadali, nadalhin sa iyo ang payong. Noong gabing iyon. Paano ako mahahatak ng iba? Papasok sa eskinita at mapipilit, napilitin ako ng iba. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Hindi kita iniwanan ni Chen Nanfeng. Kung hindi ako nagmamadali, noong gabi na. Na-deliver mo sa akin ang payong. Paano kaya ako?
Nakipag-usap sa ibang tao, at ipinilit ko. Napilitan akong sahan. Lahat ay dahil sa iyo. Asawa, hindi ka ba nakakita ng palatandaan ng panahon bago umalis? Siguro kailangan ko nang magdala ng payong para sa'yo. Asawa, nagising ako bigla-bigla at natulog ko na lang ang payong. Hindi na naman kaya, mag-iwan ka na lang ng trabaho. Ako na lang ang lalakad pabalik, nakaalis na ako. Ilang minuto na lang ay darating na ako. Sige. Pagdating mo, sabay tayong lalakad pabalik. Umuulan na ngayon. Siguradong mahirap din mag-taxi. Ayos lang. Hintayin mo ako. Huwag kang lumapit. Huwag mo akong hawakan. Tulungan mo ako. Asawa. Alam kong nasaktan ka dahil sa akin, pero talagang hindi kita sinisisi. Nagawa ko na ito dati. Nagpatuloy akong nawala ng oportunidad ng isang pagkakatulungan dati. Hindi na naman natin pwedeng pahirapan ang susunod na pagkakataon. Asawa. Pasensya na, asawa, ako. Wala na akong maisip pang gano. Kontrolin ang sarili ko. Takot akong iiwanan kita. Ako. Natatakot akong matignan mong madumi ako. Asawa ko. Pasensya na. Pwede bang huwag mong iwanan ako? Huwag. Asawa ko, huwag. Pakiusap. Huwag mong iwanan. Huwag mo akong hayaan na umalis. Huwag kang umalis sa akin. Magpatuloy ka pa bang magpuyat ng isang gabi? Magpatuloy ka pa bang magpuyat ng isang gabi? Ha? Pahiram mo ako. Okay. Magpapahayag ako kay sa leader. Magpunta na lang kami bukas ng madaling araw. Paborito kong asawa, talaga kang mabuti. Papunta ako sa telepono. Bakit mo akong tinatawag ngayon? Sa totoo lang, yung 300,000 ay darating na. Asawa. Huwag na tayong mang-api ng isa't isa. Huwag na. Mahal. Gising ka na. Asawa, natakot mo ako. Bakit hindi ka natutulog ng ganitong oras? Hello, gusto kong magulat sa pulis. May tao dito. Puwersa. Panggagahasa. Pamimilit. Asawa, anong sinasabi mo? Ocean Small Road Lin School, Unit 2, Room 304. Perpetrator ng sapilitang pag-commit. Aking asawa. Chen. Timog. Asawa. Anong pilit? Naglilito ka ba? Ito. Sino siya? Bakit siya nandito sa kama ko? Mahal, wala akong. Chen Nanfeng. Alam kong iniisip mo akong marumi, naputlan ka ng katauhan, ngunit hindi ko akalain, dahil sa pag-iisip na ito na akong marumi, pinagsamantalahan mo pala ang ibang babae. Totoo kang napakasira ng loob. Asawa, hindi ako. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Hindi ko siya kilala talagang. Nakahiga na siya sa tabi mo. Sinasabi mong hindi mo siya pinilit. Ibang salita, iwan mo na sa pulis ang sabihin. Asawa. Sobrang sakit ng ulo. Saan ito? Sino ka? Bakit ka nandito? Anong ginawa mo sa akin? Wala akong ginawa sa'yo. Ikaw na nanggugulo. Nakakuha kami ng ulat. May tao dito na sangkot sa panggugulo. Ginoo na ito. Pakiusap sumama kayo sa amin. Kakaibang pangyayari ito. Ginoo ito, sa pamamagitan ng DNA, at iba pang mga biological na sample, ikinumpara namin, hindi kayo nagkaroon ng anumang relasyon ng babae na iyon. Talaga bang ganun? Anong ibig mong sabihin? Sa madaling salita, malinis ang pangalan mo sa babae na iyon, at wala ring nangyaring forced na bagay, malamang dahil sa pagkainom niya ng alak, hindi sinasadyang nakapasok sa inyong bahay, ngunit sa katunayan. Dapat alam ito ng inyong asawa. Naiintindihan ko na. Salamat, kasamang pulis. Kung ganoon, wala nang anuman. Uuna na kami. Asawa.
Bakit ako mag-uulat sa pulis? Pinaparatangan akong may ginawang masama. Bakit kailangan gumawa ng ganitong sitwasyon? Kung hindi dahil sa mga pulis na makatarungan, ibabalik ang aking dangal. Kung madawit ako sa anuman, na may kaugnayan sa masamang gawain, hindi ko na kayang itaas ang aking ulo sa buong buhay ko. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang gusto ko, ay ikaw sa buong buhay mo. Na hindi ka makabangon. Bakit? Bakit kailangan ganito? Anong mabuti sa iyo ang ganitong gawin? Bakit? Dahil dito. Naging pantay na natin iyon. Ako. Ipinagpilitan akong mawasak ng katawan ko. Ikaw naman, inihalin tulutan kang ipagpilitan. Ganito. Walang sino man ang hindi masusunod sa isa't isa. Saan ka ba nakakapagtanto? Alam mo ang resulta nito. Kung malalabas ito, hindi na ako makakatayo ng buong buhay ko. Alam ko ang resulta. Alam mo. Ako. Araw-araw akong nagdurusa sa mga kakaibang tingin mula sa iyong mga kamag-anak at kaibigan. Alam ng bawat isa na ako ay nadumisan na. Alam nilang hindi ako malinis. Hindi mo maitaas ang iyong ulo. Naging ganito na ako ngayon. Ikaw ang salarin. Asawa. Bakit ka naging ganito? South Wind. Kung talagang mahal mo ako, hindi mo dapat akong sisihin. Dahil lahat ng ginawa ko, ay dahil sa mahal kita. Si Chen Nanfeng, tama ba? Kumusta? Nandito ako para ipaalam sa'yo. Mga nakaraang araw ay kailangan ng ayusin ang mga gamit at umalis sa ating komunidad. Marami akong natanggap na reklamo mula sa mga may-ari sa ating komunidad. Hindi pwedeng magtagal ang mga nagkasala. Hindi ako nagkasala. Kakatapos lang suriin ng pulis. Hindi ito totoo. Sinabi na ito ng asawa mo sa amin. Gusto mo pa bang lokohin kami? Mabilis, ayusin mo ang mga bagay mo at umalis ka. Paano magkakaroon ng mga kriminal sa aming komunidad? Sobrang nakakainis. Umalis. Hindi. Hindi ako. Talagang hindi ako. Hoy boss. Ako, baka may mga bagay ako kamakailan, kaya, Chen Nanfeng, nagdulot ka sa akin ng pagkaantala sa dalawang malaking order. Hindi kita sinisisi, di ba? Pero ikaw, ano na, naging isang manghihikbi ka. Hindi kayang magkasya, ang iyong malaking Buddha sa aking maliit na templo. Dapat kang umalis kung saan ka dapat. Boss, wala akong ginawa, talagang hindi ako iyon. Hindi ako isang pang-aapi. Talagang hindi ako isang pang-aapi. Ako naman. Wala naman akong ginawa. Bakit ganito ang nangyayari? Inay. Hindi ako gumawa, wala akong ginawang anuman, hindi ako salarin, inay. Amihan. Alam ni inay na hindi ka kailanman gumawa nito. Nais lang ni inay na sabihin, mag-ingat ka sa iyong kalusugan sa panahong ito. Huwag lumabas, maaaring. May ilang bagay, ay dahil sa isang pagsasaayos. Sinabi ni Warner sa akin, papatawarin ka niya. Magbubuhay kayo ng maayos at tahimik para sa buong buhay. Masaya na ako. Hindi ako. Warner. Maghiwalay na tayo. Maghiwalay na tayo.
Maghiwalay. Bakit ka nakikiusap na maghiwalay ako? Ganito na ako ngayon. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Dahil mahal kita. Mahal kita, Warner. Ngayon tayo ganoon. Pinagmumura natin ang isa't isa. Ang dating bagay ay hindi tama ko. Magkahiwalay muna tayo pareho. Mag-isip-isip muna tayo. Saan Nam? Huwag kang mag-isip na madali akong mawawala sa buhay mo. Hello, anak. Si Warner ay naging ganito ngayon. Talaga namang may kinalaman ka pa rin. Kung talagang makikipaghiwalay ka sa kanya, masasaktan ka ng labis. Nanay. Para akong tinatanglaw ngayon. Hindi na niya kailangan magastos ng iba. Isulot ang isang babae sa aking kama. Magsalita siya ng mali tungkol sa akin bilang puwersa hero. Ngayon, lahat tayo ay naniniwala. Ako'y isang puwersa hero. Kapag patuloy akong magkasama dito, magkakaroon lang tayo ng pagpapahirap sa isa't isa. Ay, huwag kang magpadalos-dalos. Sandali lang. Puntahan ko sandali at kausapin kayo. Siyempre, nanay, huwag kang lumapit. Para makapagpakabuti si Warner, maglilipat ako ng lahat. Ibibigay ko ang lahat sa kanya. Naisip mo na ba? 300,000. 300,000, imposibleng mangyari, kahit isama pa si Chen Nanfeng. Ang passbook ng walang kwentang iyon, hindi rin sapat iyan. Ano kaya sa loob? May tunog ng ibang lalaki kasama ng asawa. Ting, HMP, mag-isip ka muna. Huwag kalimutan, mayroon akong video ng surveillance mula sa gabi na iyon. Kung makita ng asawa mo ang video na iyon, maniniwala pa ba siya? Napinilit ka lang. Hindi ba't si Warner noong gabing iyon, ay hindi pinilit? Simula't simula, niloloko lang niya ako. Sinadya akong pasinin. Gusto kong malaman. Ano ba talaga ang kanyang itinatago? Bunso. Bakit ka nandito? Yung lalaking iyon. Sino bang dinala mo sa bahay? Anong lalaki? Ako lang dito sa bahay Ayaw pa rin umamin. Nandyan lang yung lalaki sa kwarto, di ba? Baka talagang nagkamali ako ng narinig. Chen Nanfeng. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin, sa huli? Ikaw pa rin ang may pagdududa na pinilit ako ng iba, kaya, dahil dito, nagdududa ka sa akin na nakikipag-date sa ibang lalaki, di ba? Hindi ka ba tao? Akala mo ba pinilit ako ng iba, o dahil ako mismo ang hindi sumusunod sa tamang asal, iyon ay isang aksidente? Bakit di mo ako maiiwanan na? Sa mga panahong ito para sa bagay na ito, ako'y nagpasensya sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Ano pa ba ang gusto mong mangyari? Hindi ako makaalis. Pinilit mo akong maging ganito. O ako ba ang may kasalanan? Sige na. Ayaw ko nang mag-away pa tungkol dito. Hindi na kita gustong patagilid. Kung sa tingin mo pa rin, na dahil sa akin ang nangyari, sige. Kung ganoon, maghihiwalay tayo. Mas mabuti ito para sa atin. Asawa. Asawa, hindi ko yun ang ibig kong sabihin. Huwag na nating i-divorce, okay, dahil doon sa isang bagay, sobrang nahihiya ako. Ngayon, ang tanging kasama ko, ikaw lang ang meron ako. Siya ang Warner. Ano talaga ang nangyari sa iyo? Pinilit ba kita o ginagawa mo lang akong balakain? Narito na ang desisyon ko. Narito na ang desisyon ko, sa panahong ito. Mabuti, pag-isipan mo ito. Huwag. Asawa. Talagang hindi ko kayang wala ka. Isipin mo ang nakaraan. Isipin mo ang mga taon na nagmahal tayo. Noong mga panahong iyon, para makasal sa iyo, hindi ko nga hinihingi ang pampaluwal. Sa mga nakaraang taon, ako'y walang reklamo na kasama ka. Hindi ka pwedeng umalis sa akin. Naisip ko na ng mabuti, tungkol sa atin. Magpakatatag tayo at mag-isip ng maayos. Huwag ka na.
Sa hinaharap, hindi na kita pakialaman. Kung sino ang gusto mong makita, makita mo. Kung sino ang gusto mong kausapin. Huwag mo na akong pahirapan. Sawa na ako. Pakawalan mo na ako. Sige. Chen Nanfeng. Gusto mo bang maghiwalay? Kaya ibigay mo sa akin lahat ng pera sa bahay. Dapat sana ibigay ko ang pera sa bahay. Ibibigay ko na lahat sa'yo. Pero sa ngayon, mukhang hindi ka talaga tapat. Hindi pa rin ako maaaring magbigay ng lahat ng pera sa'yo. Sa paghihiwalay, natural lang ang paghahati ng ari-arian. Bakit ko ibibigay lahat ng pera ng bahay sa'yo? Huwag mong kalimutan. Ang trabaho mo ay ibinigay sa iyo ng kuya ko. Bawat sentimong kinikita mo ay para sa akin. At saka, ang suot mong damit, ang mga pantalon mo, lahat ay ibinigay ko sa iyo. Ayos, ibibigay ko sa iyo. Ibibigay ko lahat sa iyo. Okay na ba? Nanfeng, 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 huwag kang umalis. Okay lang ba? Bitawan mo. Nanfeng. Maging bastos ka na. Huliin ang magnanakaw. Huliin ang magnanakaw. Huliin ang magnanakaw. May bastos dito. Shang Wanner. Tama na. Ano ba talaga ang gusto mo? Siraulo ka talaga. Alam mo ba iyon? Nanfeng, talagang mahal kita. Maaari mo bang maisip man lang ako? Isipin ka. Kailan ka ba nag-isip para sa akin? May sarili din akong buhay. Hindi ka ba nagmamasid sa akin buong araw? O pinipigilan ako? Ngayon, sinisiraan mo pa akong may panggagahasa. Alam mo ba? Pakiramdam ko hindi ako nasa bahay na ito. Parang nakulong ako. Parang nasa kulungan ako. Alam mo ba? Sawa na ako. Talagang sawa na ako. Wanner. Shang Wanner. Hiwalayan. Maghiwalay na tayo agad. Hanging habagat. Hanging habagat. Basta't hindi ka aalis. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Wanner. Nakarating tayo sa puntong ito, dahil masyado kang nagmamalasakit sa nakaraan. Maghiwalay, ay ang pinakamainam na desisyon natin, hindi. Hangin sa timog. Lahat ito dahil sobrang mahal kita. Lahat ito dahil mahal kita, kaya ko ginawa ang mga ito. Pag-ibig. Hindi mo ba ito mahal? Ikaw ay ganap na nakasakit. Ganitong uri ng pagmamahal na nakapigil hininga, ay isang bilangguan. Hindi. Hangin sa timog, hindi ito ang aking tunay na intensyon. Sobrang mahal na mahal kita. Ako, gusto ko lang na magkasama tayo, ng maayos. Dati posible pa. Pero ngayon, hindi na posible. Huwag. Sige. Tulad ba ng aalis ka, hindi na ako mabubuhay. Huwag. Huwag. Ano ang ginagawa mo? Wala ka bang ingat sa buhay mo? Pasensya na, kakagaling lang, masyado akong naging emosyonal. Magbati na tayo, ayos lang ba, Nanfeng? Sirang Florera. Ano man ang mangyari, hindi na ito maibabalik sa dati, tulad ng kasal natin. May mga bitak na ito. Hindi na natin maibabalik ang dati. Pwede naman. Siguradong maibabalik natin ang nakaraan. Nanfeng, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Okay. Nanfeng. 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 Nanfeng, manatili ka na. Okay lang ba? Nanfeng, bigyan mo ako ng pagkakataon. Manatili ka na. Okay lang ba? Nanfeng, guro, magmaneho ka. Saan man. Okay lang. Nanfeng. Nanfeng. Walang dahilan para ganyanan nyo ang sitwasyon na ito. Sabi nga ng matatanda, nagtatalo sa tabi ng kama, nagkakasundo sa dulo. Lahat ng bagay ay lilipas din. Kung hindi, bumaba ka at kausapin mo ang asawa mo. Ipaliwanag mo ng mabuti. Huwag kang magpadalos-dalos sa pagitan natin. Hindi na natin maibabalik pa. Nanfeng. Nanfeng, guro. Magpatakbo ka na. Hindi na tayo pwedeng bumalik, muling magkasama. Nanfeng, guro. Mag-drive na tayo. Nanfeng.
Nanfeng. Nanfeng. Waner. Nanfeng. Nanfeng, manatili ka na lang, okay ba? Naisip ko na ng mabuti, bukas kami. Pag-usapan natin ng maayos ang tungkol sa diborsyo. Matutulog muna ako sa hotel ngayong gabi. Hindi. Ayaw kong makipagdiborsyo. Nanfeng, manatili ka. Ayaw kong makipagdiborsyo sa'yo. Ito ang mga naka-record na gastusin natin sa mga taon. Pagkatapos ng diborsyo, hindi ko babawasan ang iyo. Ang natitirang ari-arian, hahatiin natin sa dalawa. Nanfeng, kailangan ba talaga nating dalhin ito sa puntong ito ngayon? Walang magagawa, kailangan natin ipagpatuloy ito. Nangangahulugan din ito na nasasaktan tayo pareho. Sige, gusto mong maghiwalay, di ba? Sige, maghiwalay na tayo, magbilang tayo. Sa mga taong ito, magkano na ang natira sa bahay? Sa mga taong ito, ang kinita at gastos natin, kabuuan ay mahigit 30,000. Kapag kanya-kanyang bahagi, siguro ay humigit kumulang na 150,000. Patungkol sa bahay naman, ito rin ay nanirenta namin. Nasama na iyon lahat. Maaari mong tingnan. Tunay lang ng 300,000. Kami niya asawa, kasama ko magbubuhay. Napakatagal na panahon. Ito na lang ang natirang pera. Sigurado akong may itinatagong pera ka sa akin. Ayaw mo itong ibigay, di ba? Sana hindi ko na sinabi, pero dahil nagdududa ka. Halika. Ito ang ibinigay sa iyo ng iyong nakatatandang kapatid at kapatid na babae. Pera na hiniram mula sa bahay namin. Kabot na 8 beses, 5,000. Maaari mo ring tingnan. Anong maganda dito? Ang galing mong magbilang. Mali ka pa ba? Wala kang dahilan para maging mapanlait. Iyan ang kuya at manugang mo markang paywa markang paywa markang paywa. Oo, aaminin ko na. Paano natin kalkalinan? Isasama sa akin yun. Kaya mawawala na lang sa akin. Lahat ng akin. Lahat ng natitira ay para sa iyo. Mag-iwan ako ng lahat. Ayos na ba? Sinasabi ko lang ang katotohanan. Wala kang dahilan para ganyanan ako. Nais ko lang na maghiwalay tayo ng maayos. Ano bang ginawa ko? Gusto ko lang talagang makipaghiwalay ng maayos sa'yo. Kung gusto mo, ituring natin na ganoon. Kaya't bibilangin natin. Noong nakaraang taon, pumunta ang mga magulang mo sa Maldives. Ako ang nagbayad para sa mga tiket at tirahan. Nagbigay pa ako ng dagdag na 2,000 piso. Yung mga magulang ko, pumunta na ba ang mga magulang ko sa Maldives? Ikaw ba ang nagbigay nito? Ikaw ba ang nagkaroon ng ganyan? Pagtingin sa iyong magulang, noong bata ka pa, nagpatay na sila, paano ko sila dadalhin maglaro? Chen Nanfeng, alam mo, wala akong mga magulang mula bata, sadyang tinutokso mo ako, hindi ba? Chen Nanfeng, alam mo bang wala akong magulang mula pagkabata, sadyang tinutokso mo ako, hindi ba? Kahit na mabuti pa ako sa mga magulang mo, kapag Pasko o bagong taon, nagsusumite pa ako ng pera sa kanila, para ba akong nagbibili ng aso? Xiang Waner, anong sinasabi mo? Sino ang sinasabi mong aso? Ipaliwanag mong mabuti ang sinasabi mo. Sinasabi mong binibigyan mo ako ng pera para sa mga magulang ko. Hindi ba binibigyan ka ng pera ng mga magulang ko? Maliwanag ba? Oo. Ang sama ko. Lahat ng pera ko nitong mga nakaraang taon, binilagay ko na lang sa aso. Di ba? Tumahimik ka. Sabi mo na kailangan ng pera ng kuya mo. Hindi nag-aksaga ang mga magulang ko. Hinuwenta nila ang pondo para sa pagtanda, na ibigay nila, mas mababa ba kaysa sa ibinigay mo? Tama ka. Lahat ng sinabi mo, tama. Chen Nanfeng. Kailangan mong tandaan, ha? Sige. Alista mo lahat. Lahat dito sa loob. Mag-alis ka muna ng mayroon kang. Sana hindi na kita. Nakakapaghanda para mabuti tayo. Xiang Waner. Pagkatapos mong ipagkasundo ako, hindi mo rin ako nakakapaghanda para mabuti ang buhay natin. Di ba? Sa palagay ko, ikaw ay, yung pagtatay hindi amoy. Ikaw pa ang magpapasimula ng amoy. Hindi ka amoy. Buong katawan mo ay amoy mabango. Kahit sa loob ng pantalon mo ay amoy mabango pa rin. Xiang Waner.
Bakit ako nagtatay sa loob ng pantalon? Hindi ba para sa tinulungan ng kuya mong ayusin ang bubong? Nahulog mula sa itaas. Nabali ang buto at na-hospital. Nakahiga ako sa ospital ng 1 linggo. Hindi ka man lang bumisita sa akin. Hindi ko maabot ang aking pantalon. Saan ko ito aabutin? Hanggang ngayon, naaalala ko pa na dumating ka para tingnan ako 1 linggo pagkatapos. Yung tingin mong may pagdududa ng buksan mo ang kumot. Hindi ko yun makakalimutan. Tao ka pa ba talaga? Hindi ako tao. Mula nang ako'y madumisan, ang sinasabi mong hindi mo ako tinatanggihan. Sa totoo lang, paano mo ginawa? Matutulog ka sa ibang kwarto kasama ko. Hindi mo ba ako tinataboy? Ano? Oo, tinataboy kita. Isa kang manghuuyang. Alam mo ba yun? Sinasabi ko na ang totoo. Maghiwalay tayo, di ba? Kung maghihiwalay, edi maghiwalay. Ito ay akin. Ito ay akin din. Binali ko na ang lahat. Hindi kita hahayaang makuha ang kahit ano. Wasak. Wasakin mo. Mas mabuti pang wasakin mo ang bahay na ito. Ayaw ko na. Ibibigay ko sa iyo lahat. Chen Nanfeng, ikaw, cute ka. Gumanti ako ng ganito. Totoo pang gagawa mo yan. Kapag may ganyan ka, huwag kang umuwi. Hindi magagawa. Ngayon hindi ko pwedeng salyain ang paglisan ko. Kailangan kong ipakita ng malinaw ni Shang Warner ang aking walang puwersang laban. Hindi ko akalain. Galing mo pala ang pag-arte. Nako, ang asawa mo. Gamulat na lang siya. Hindi ka ba natatakot? Tama kang tumakas. Paano hindi ako maglalay? Kung sana'y umalis siya, anong mangyayari sa aming pera? Talaga. Ay. Huwag kang makipaghiwalay sa kanya. Kung makipaghiwalay ka, sino ang mag-aalaga sa aking maliit na kasintahan? Sobrang sama. Tara na, punta tayo sa bar at mag-usap. Sige. Hindi ko akalain na si Shang Warner. Talagang nagpapanggap ka lang sa akin. Kamusta? Kamusta? Parang naiwan ko ang phone ko sa inyong private room. Pwede mo ba akong tulungan na i-check ang CCTV? Oo. Aling kwarto ka? Ito yung pinto. Ang silap ng lalaki at babae na iyon. Pahiram ka na lang. Oo. Ginurat mo na. Pakihatag ni mong usog. Masunog ka lang og tingog. Kung dili kiniingans, kung makitalitan ng phone. Haingod na kumaatman. Ang pagpakayo-kayo sa iyang balik at pasaylo pagyad na ko sa iya. Basta't maghiwalay na talaga. Sino ang natatakot sa sino? Pero, yung may-ari ng Lotto Shop, sobrang labis na yon. Kinuha pa yung video natin na nagtataksil, para tayong i-blackmail, at pinapagawa sa atin. Kumuha ng 300,000 bayad sa pananahimik, talagang malaki ang hinihingi. Sobra rin tayong nai-involve. May nagre-record sa atin sa tabi, gamit ang cellphone. Hindi natin ito napansin, pero ikaw ay matalino. Agad mong naisip, magpapanggap kang, na na-rape sa maliit na alley, kaya hindi napansin ng asawa mo, ang mga palatandaan. Akala ko concern ka sa akin. Ngayon ko lang nalaman, na yung pagpapadala mo ng payong, ay peke lang at ginamit mong panloko ko. O kaya matalino ka talaga, na agad naisip, magpanggap kang nasa maliit na eskinita na pinipilit, kaya hindi napansin ng asawang mo, na may mali. Di ka lang talaga magaling maglaro. Pinunit ang damit ng ibang tao, tinamaan ito ng punit. Hindi ko ito sasabihin, hindi maniniwala ang asawa ko, hindi niya ito paniwalaan. Paano naman? Mas exciting kaya kaysa sa bahay mo? Ayoko. Sana mas magaling ka pa. Mag-iwan ka na nga. Kailangan ko pa. Ipagbigay ang payong kay asawa ko. Ayos lang, Shang Warner. May asawa ka na ba? Nandito ka pa rin para makipaglandian. Ano bang sinasabi mo? Sino ang nakipaglandian? Yung eksena kanina, na-i-record ko lahat sa cellphone ko. Dumarating dito ang asawa mo palagi, tumaya ng loto. Kung nalaman niya, ano ang mangyayari? Sabihin ko sa iyo sa loob ng 1 linggo, bigyan mo ako ng 300,000. Kung hindi, ibibigay ko ito sa asawa mo. Nais ko sanang, ipilit si Chen Nanfeng, na gawin iyon sa babae, para makulong siya, at lahat sa bahay, ay magiging akin. Hindi ko inasahan, na wala siyang silbi kahit gaano siya kaayos, tinanggal na ang kanyang damit. Ilang baso na ng alak, tumingin siya sa babae buong gabi. Pero wala namang nangyari.
Ay, yung cute na yun. Baka hindi siya magaling sa ganyan, di ba? Kung hindi, bakit ganon? Gusto mong makipag-ugnayan sa akin ng lihim. Pero ngayon, may isang mahirap na problema. Ayaw ni Chen Nanfeng na bigyan ako ng pera. May-ari ng Lotto Outlet, yung 30,000, nanghihikayat pa rin ng maliin. Sigurado ka, may tunay ding 600 si Chen Nanfeng sa kamay. Tunay bang may 3 milyong yuan? Sigurado ako, ang 3 milyong yuan sa kanyang kamay, ay galing sa pagsulong ng tirahan. Nag-iimpit at nag-iintay. Kung hindi lang seryoso ang aking pagtingin, baka hindi pa rin natin masalubong ito. Pwede mo siyang i-hold off muna si Chen Nanfeng. Kailangan nating siguruhin, may 3 pamilyang pera siya sa kanyang kamay. Tungkol sa iyon, sa may nakakatakdong video ng aming kasalanan, ng may-ari ng Lotto Shop. Ako ang bahala. Ginoo. Anong nangyari sa iyo? Kilala mo ba itong dalawang tao? Kilala. Itong babae sa video. Siya ang aking magandang asawa. Kilala. Siyempre, kilala. Itong babae sa video. Pero ang aking mabait na asawa. Asawa mo. Ginoo. Bakit hindi ka pumasok at durugin sila? Kahit na nakatingin lang ako, hindi ko na kaya. Kung durugin mo sila. Masyado itong madali para sa kanila. Dapat kong ipakita sa cute na pares na ito. Nagbayad ako ng matinding presyo. Hindi ko alam na palagi kong iniisip, si Warner ang pinagsisisihan ko. Patuloy akong nagpaparamdam ng panghihina, hindi ko akala. Sana lang ay isang tanga lang ako. Nagliliwanag ang apoy, maraming sigarilyo, naglalabas ng siga, may tao pa ba doon? Ginang. Ano ang nangyayari dito? Nagliliwanag ang tindahan ng loto. Saan ang may-ari? Nasunog ng buhay sa loob. Kawawa naman. Hanggang ngayon hindi pa nanguhuli. Ang mamamatay tao na nagpasiklab. May-ari ng Lotto Outlet. Sige, hawakan mo muna si Chen Nanfeng. Dapat siguraduhin mo na. Hawak niya ang 3 milyong iyon. Tungkol doon. Sa nagkuha ng litrato sa atin na naglalandi, na may-ari ng Lotto Shop. HMPH. Teams. Ako na ang bahala. Hindi ko inasahan na talagang sila, nagkaroon sila ng hindi na makapaniwala na umamin sa pagpatay. Hindi ko akalain, ngunit talaga pala silang, nagkaroon ng hindi na makapaniwala na umamin sa pagpatay. Ano? Sino ang nagpatay? Wala lang. Tanging dahil sa panloloko, nagsasawa na rin sa pagpatay ng inosenteng tao. Babalik ako sa bahay para mangalap ng ebidensya. Ipapadala ko kayo sa impyerno. Asawa. Bakit ka bumalik? Akala ko galit ka sa akin. Tunay bang hindi ka nababalik na makasama ko sa buhay? Kung hindi ko nakikita ang inyong kasamaan, ayaw ko sanang bumalik dito. May namatay ngayong hapon. Sa kabilang daan. Ang may-ari ng Lotto Shop. Ang may-ari ng Lotto Shop. Bakit mo ako sinasabi ito? Hindi ko rin alam. Medyo pagod na ako. Matutulog na ako. Asawa. Asawa. Bakit hindi makontak ang telepono? Huwag kang matakot, ako ito. Paano ka nang ahas pumunta dito sa bahay ko? Tutulog pa ang asawa ko sa bahay. Paano ka nang ahas pumunta dito sa bahay ko? Natutulog pa ang asawa ko sa bahay. SHH. Siyempre para magpasaya. Anyway, natutulog na ang asawa mo. Bakit ka matatakot? Ming Yuan, sabihin mo sa akin ang totoo. Yung taong yun, ikaw ba ang pumatay? Ako ang gumawa niyan. Pero noong time na yun, naisip ko lang, maglagay lang ng maliit na apoy. Alam nyo ba kung bakit bigla na lang lumaki ang apoy? Hindi na maintindihan. Hindi ko ibig magpatay ng tao. Anong iniisip mo? Nagbibiro ka lang. Paano mo kaya siyang idedepensa? Ngayon ay okay na. Siya ay patay na. Nagkaroon na tayo ng 2 biktima. Patiyamin mo ako, noong ako ang nag-act. Wala kaming kasama. Walang ebidensya ang pulis. Bakit ka bangungot? Kahit hindi ka natutuklasan. Ano kung ma-discover naman? Pagdating ng panahon, huwag mong sabihin na hatiin ang pera ni Chen Nanfeng. Wala tayong makakaligtas. Kaya mag-isip tayo ng paraan na ipasa ang paratang ng pagpatay kay Chen Nanfeng.
Kasi naman, ikaw ang kanyang asawa, ikaw ang nagsabi na siya ang pumatay. Siguradong ito ang pinakamalakas na ebidensya. Wala nang ibang paraan kundi ito. Kung sakaling magtanong ang mga pulis, ihahagis ko ang putik kay Chen Nanfeng. Isang salarin. Dagdagan pa ng isang, ang pangalan ng magnanakaw. Kung sakaling magpakasal na siya, ang pera niya, ay lahat na natin. Pangako. Kapag natulog na niya ang kanyang katauhan, wala nang kahalili-halili ang kasal, saka ay aari ko na ang kanyang bahay. Natutulog ang asawa niya, at siya naman, ay walang magawa sa loob ng kulungan. Sino? Totoong natutulog na. Sa tingin ko hindi naman. Ngayong araw, kahit ano paman, totoong natutulog na. Patayin mo na siya. Pagkatapos, gawin, parang nagpakamatay sa takot. Mukhang tulog na talaga. Umalis na tayo, sa susunod na plano. Sabi sa tawag. Terra, Terra, Terra. Mukhang, talagang bobo siya. Hindi pa niya napapansin, kung hindi siya bobo, bakit tayo niya niloko ng matagal? Sa huli, paano natin siya mapapasok sa kulungan? Paano natin siya mapapabuti? Makikinabang tayo sa kawalang kasalan niya. Tumakbo. Nang magkagusto, hindi kayo ibibigay sa akin ang buhay. Huwag ninyong akalain na hindi ako magiging masama. Asawa, gising ka ba gabi-gabi? Ano ito? Kasunduan sa diborsyo. Dahil ayaw mong humingi ng tawad sa publiko, upang patunayan ang aking kawalang sala, kailangan na tayong magdiborsyo. Ito ang kasunduan sa diborsyo. Tumahan mo na, hindi pwede. Kung magdidiborsyo tayo ngayon, ang 3 milyong perang pangreforma sa lupa sa kanyang kamay, wala akong makukuha ng isa pang salapin, hindi tayo magpaalis. Asawa ko, hindi mo ba matatanggap ang kasalanan ko? Alam kong, naging mali ako dati. Humihingi ako ng tawad, binabago ko na. O kaya naman, kung talagang gusto mong magpahayag ng paghingi ng tawad ng public, dapat ay bigyan mo ako ng kaunting oras para makapag-mental preparation. Basta sa ilang araw din naman, isustrap ng pangalan ng isang manlalaway sa iyo, pumasok lang sa bilangguan. Saan ko ba kikiligan? Hindi pwede, kailangan ngayon na lang. Kung hindi ka magtutugma, pwede na lang tayong mag-sign ng annulment. Sa bagay na ito, hindi ako papayag ng kahit anumang pasensya. Ikaw. Asawa ko. Sa totoo lang, may isa pa akong bagay na matagal ko nang hindi sinasabi sa'yo. Ako, anak ng kuya at ate, si Xiaobao. Siyang nagkasakit ng malubha. Ngayon, ipinagkatiwala ng ilang panahon. Kung sakaling tayo ay maghiwalay, wala na siyang mapupuntahan. Asawa, alam mo, ako'y lumaki na walang mga magulang. Sila ang aking kuya at hipag. Silang nag-alaga sa akin. May utang na loob ako sa kanila. Ngayon, kailangan nila ng trabaho para kumita ng pera. Asawa, noong nakaraan, talagang sobra na ako. Humihingi ako ng tawad. Pasensya na. May malubhang sakit ang bata. Gumagawa ng ganitong kasinungalingan. Akala mo ba maniniwala ako? Pero kailangan ko pa rin siyang patunayan ang kanyang kawalang sala. Tunayin na lang natin siya. Bata, ano ang nangyari? Hindi ko alam ang bagay na ito. 2 buwan na. Bata, nakuha niya ang acute meningitis. Ang kuya ko at ang hipag ko ay halos nag-aalala na dahil sa utang na kanilang naipon. Ngayon, kailangan nilang magtrabaho upang makabayad. Kung kasama ang mga bata, medyo hindi ito maginhawa. Kaya, nagdesisyon akong magpasya muna. Naisip ko lang, gawin natin ang bata. Siya, Warner. Sayang talaga na hindi ka man lang artista. Para sa susunod na plano, magpatuloy na lang akong naniniwala sa'yo. Warner, kung ganito ang sitwasyon, kailangan nating kunin si Xiaobao. Dapat lang ito. Kaya, pinasaylo mo na ako. Ang ganda nito, mahal, alam ko na, pinasaylo mo ako agad. Pero, kung pumunta si Xiaobao, wala kaming trabaho. Magpalaki ng anak, isa na namang malaking gastos. Asawa, kasalanan ko, ang gulo ko sa pagkawala ng trabaho mo.
Wala na yan. Maaaring makahanap ka pa ng ibang trabaho. Magtiwala ka lang. Sisiguraduhin kong magbibigay ako sa iyo at sa bata ng isang balay. Ano? Pwede ko bang makausap muli ang iyong boss? Ipaliwanag mo. Sabihin mo, lahat ito ay isang pagkakamali. Yung babae, alam din naman niya, di ba? Sa huli, siguradong maibabalik ang iyong dangal. Imposible yun, kahit na ipaliwanag ko sa boss ng kumpanya, nag-explain ng maliit ng maayos. Ang kumpanya, hindi na ibabalik ang aking posisyon, at papayag ang magpatuloy sa trabaho. Sa wakas, napakalaki ng epekto nito, sa kumpanya. Kaya, ano ang gagawin natin, kapag dumating na si Xiaobao? Hindi. Wala na tayong pambili ng gatas, di ba? O kaya, lalabas ako para magtrabaho, hindi mo kailangang magtrabaho, mahal. Siyempre, mayaman ako. Ang bahay namin ay sinira, bago, may natirang pondo, na hindi ko ginagalaw, para maiwasan, ang mga hindi inaasahang pangyayari. Kung darating si Xiaobao, kinuha ko ang perang ito. Talaga ba? Magkano ba yun? Hindi ko alam, tungkol dito. Ito ay bago tayo nagpakasal, kaya hindi mo alam, yung perang ito. Tama na ang ganitong halaga. 3 milyon. Ang dami. Asawa, bakit mo ako itinago ng ganito katagal? Hindi ko naman sinadyang itago ito sa'yo, lalo na itong pera, talagang ayaw kong galawin. Talaga, may 3 milyon siya sa kamay, kapag naging mamamatay tao ka na, ang perang ito, ay magiging akin na. Asawa, sobrang galing mo talaga. Lalo akong naniniwala, patawad sa'yo. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana, nasa ganitong kalagayan. Ngayon, dapat akong humingi ng tawad sa'yo. Asawa. Ngayon, nasa sinapupunan pa. Sa hinaharap, magiging ina na ako. Humihingi ako ng tawad. Sa akin, wala namang epekto. Pero, pagkapanganak ng bata, paano ko ba itataas ang aking ulo sa buhay? Asawa, pwede nating i-delay muna ang bagay na ito. Bigyan mo ako ng panahon, upang maghanda ng loob. Huwag kang mag-alala, sige akong magpapakilala ng paumanhin. Sige. Lumabas ka muna at bumili ng karne. Magluluto ako ng dumplings para sa'yo. Sige. Mahal kong maliit. Itong 3 milyon, aking pipiliin. Wow nga. Ano ang ginagawa dito? Naghahanap ba ng isang bagay? Kuya at ate, bakit kayo nandito? Kayo, hindi ba kayo sa bahay? Warner, narinig na namin lahat. Chen Nanfeng, gusto ka ng hiwalayan. Pumunta kami ng bayaw mo, para tingnan, kung ano talaga ang nangyayari. Oo, Warner, may ginawa ba si Chen Nanfeng, na nakasakit sa'yo? Sinasabi mo kay Bianan, hindi ko siya palalampasin. Kuya, ate, alam nyo na. Ako. Noon, pinilit ako. Kaya, ano ginagawa ni Nanfeng? Talaga namang hindi niya akong gusto. Laging ako ang tinatanggapi, at tinutulak ko, at sinasaktan ako. Ngayon ay gusto pa niyang maghihiwalay sa akin. Ako, wala rin akong iba pang maaari kong gawin. Ano? Si Chen Nanfeng ay naglakas loob na gawin ito. Noong una tayong ikinasal, palagi niyang sinasabi, hindi kanya aabusin. Ngayon, naglakas loob pa siyang manakit. Siya pa, oo nga. Si Warner ay napakamabait at may kaalaman, at siya pa ang nag-aasikaso ng bahay. Paano niya magagawa ito sa iyo? Nanfeng, siya, maaring hindi naman niya sinasadya. Ano ang hindi sinasadya? Nagmamadali na siya, hindi ito sinasadya. Warner masyado kang mabait. Hindi pwede, hintayin mo siyang bumalik, kailangan kong parusahan siya. Kung kinakailangan, makikipaghiwalay ako sa kanya. Tama, hindi na siya pipilitin. Warner, kahit gaano kang maganda, maraming tao ang gusto mo pero hindi matanggap. Ganyan na lang, pagdating niya, ihahandog mo na lang ang iyong kasal. Ang kapatid ng kapatid mo ay nagpapasya para sa iyo. Huwag naman. Kuya at ate, sa totoo lang, hindi rin naman masisisi si Nanfeng sa nangyaring ito, sapagkat, ako rin ang nagdumi sa sarili ko. Normal lang na, ayawan niya ako. Bakit mo siya pagbibintangan? Hindi naman siya ang nag-utos sa iyo na dalhin ng payong. Paano mo naman magagawa iyon? Paano nga ba? Mapipilit ka ba talaga, Warner?
Wala kang mga magulang mula pagkabata. Kami ang nag-alaga sa'yo. Hindi mo pala malalaman, parehong walang pagkakaiba sa aming tunay na anak. Pati na yan, huwag kang mag-alala. May sakin at si kuya mo. Sisigurado ko yang ipaglaban namin kayo. Hindi pwede. Kailangan nating bigyan agad ang kuya at kanyang asawa. Kailangan na nating ipaalam sa kuya at ate. Tumungo sa probinsya ng bayan nila. Huwag nating magtago dito. Itatago lang natin ang oras ko para sa paghahanap ng pera mula sa akay. Kuya. Hipag. Mahirap humusga ng mga bagay na ito. Tungkol sa ganitong uri ng bagay. Hindi ko maintindihan. Totoo kaya kung sasabihin, ako. Ayaw pa rin magpakasal ulit kay Nanteng. Sa kabila ng lahat, matagal na kaming mag-asawa. Anong matagal na mag-asawa? Kung si Chen Nanteng, talagang mahal ka at tapat sa iyo, bakit ka pa niya sasaktan? Ay siya nga naman. Sige, Warner, huwag kang matakot. May kami para ipaglaban ka, kuya. Hipag, ang bagay na ito, hayaan mo na lang akong ayusin ito, kung sakaling sa huli, hindi ko ito maayos, tsaka na lang ako makikipaghiwalay. Pero ngayon, kung makikialam kayo, maaaring sa huli, ako pa ang magagalit sa inyo. Sige na. Tungkol sa inyo. Nandito ako kasama ang asawa mo. Sa wakas, hindi ako pwedeng makialam ng labis. Ngunit, babae, kung talagang may pinagdaraanan ka, o may mga hinanakit, kailangan mong sabihin kay kuya. Tama. Huwag mong itago sa loob mo. Ikwento mo. Naiintindihan ko, kuya at ate, kaka-rating niyo lang mula sa bahay. Napakabata pa ng munting bata sa bahay. Paano ako makakalayo sa inyong dalawa? Kayo naman, mag-ingat kayo at magbalik na kayo. Maayos mo naman ang aking problema. Okay. Sige tayo. Alis na tayo. Nag-alis na kami. Kuya at ate, bakit kayo nandito? Kuya at ate, bakit kayo nandito? Chen Nanteng, hayop ka. Ano ka ba? Ang bait-bait ni Warner sa'yo, Martang Paywa, Martang Paywa, Martang Paywa. Siya ay nadumisan dahil sa iyo. Ngayon ay ganyan ka na. Sinira mo ang kulay. At gusto mo pang makipaghiwalay sa kanya. Ang pagbato ko sa iyo ay magaan lang. Baka mas mabigat pa ang dapat mong mata mo. Wala akong alam sa sinasabi ni Sean Warner. Anong wala? Mayaman ka pa bang hatiin si Warner? Hindi mo ba alam? Noong nakaraan, ikaw ay dinadala rin ng iba. Anong bagay ka sa buhay na ito? Talaga. Si Warner lang ang natitirang nasa iyo, para bang nakapag-ipon ka na ng kabutihan, tapos nag-file ka pa ng diborsyo, at nanakit ka pa sa kanya, talagang napaka-arte mo. Chen Nanteng, sabihin ko sa'yo, kung malaman ko ulit na inaabuso mo ang anak kong si Warner, hindi kita patatawarin. Ikaw na mapilit. Anong klaseng tao ka ba? Oo nga. Hindi pa nga malinis ang sarili mong pagkatao, tapos, astahin pa si Warner namin. Hindi ka man lang utang kay Warner namin. Hindi ganon. Nakaloko ka niya lahat. Tungkol sa bagay ng pamimilit. Ito ay inihanda ni Warner, isang eksena, wala akong ginawa. Ano? Sinasabi mong tungkol sa pamimilit. Ito ay inihanda ni Warner. Ano? Sinasabi mong pinilit ka, ito ay iniayos ni Warner, nagsasabi ka ng kalokohan. Si Warner ay asawa mo, paano siya gagawa ng ganitong bagay? Si Warner ay, lumaki kasama natin, paano siya gagawa ng ganito? Ang pagdadala ng kasalanan sa ibang tao, kung hindi nyo maniniwalaan, may record ng pulisihan. Kung tunay kong, nakikipag-force, hindi ko ito maiiwan, pwede ninyong suriin, ito. Warner, ano bang nangyayari dito? Tungkol sa pamimilit na ito, talaga bang inakusahan ka? Oo, hindi natin dapat gawin ang ganitong bagay. Kung maparatagan siya ng krimen ng pamimilit, ito ay para masabi sa buong buhay ng iba ang walang ibang gawain kundi magsalita. Tama, ito. Tungkol sa bagay na ito, tunay kong pinag-utos ito. Ngunit, dahil akong pinilitan, napakaraming presyon ako, kaya medyo hindi normal ang loob ko. Hindi rin naman talaga gusto kong gawin iyan. Naging maporma lang ako at sige na, tungkol sa bagay na yan, tama ka nga at hindi tama ang ginawa mo. Ngunit, hindi ka rin naman talaga nagmataas ng tono. Oo, hindi pa naman talaga tayo nagkamali. May pag-asang matutulungan pa natin ito. Sean Warner, talagang magaling kang gumawa ng ganto. Narito na ako para makita. Hindi mo ba nililigyan ang mga kapatid mo? Kailangan mong dalhin ang bata dito. Paano mo mapapaliwanag? Sabi nga, kuya at ate, sabi ni Warner na malubha ang sakit ng anak ninyo. Kailangan nilang dalhin dito. Hindi ko alam kung kailan dadalhin. Ito. Sinabi ni Warner na may malubhang sakit ang inyong anak, kailangang ipadala siya. Hindi ko alam kailan ipapadala. May malubhang sakit ang bata. Ay padadala siya. Hindi. Sino ang nagsabi sa iyo ng ganito? Anong ganito? Hindi namin sinabi. Tungkol sa pagpapadala ng bata, at saka maayos ang mga bata namin. Bakit sila magiging malubha? Si Warner ang nagsabi. Sabi na kailangang ipadala ulit, para alagaan ng ilang panahon. Hindi niyo ba alam ito? Warner,
Hindi. Ano ba talaga ang nangyayari? Ito ay tama. Ito. Anong ibig sabihin nito? Ito ay kapatid na lalaki at manugang. Sinasabi ko ito dahil ayaw kong makipaghiwalay kay Nanfeng. Pakiusap sa inyong dalawa, huwag sanang ilantad. Sige. Walang problema. Yung kamakailan lang. Talagang nasabi ko na ito. Iniisip ko lang kasi, dalhin mo na yung bata sa susunod na araw. Kailangan din namin ang tulong ninyo. Tulungan ninyo kaming alagaan siya. Oo, yung mag-asawa na ito. Normal lang na magkaalitan paminsan-minsan. Ang sabi nga nila, pareho lang naman kasi yan. Tama ba? Kuya, kaka, hindi pa kayo. Lil Aigo bago umuwi. Sige na, umuwi na kayo. Tanda ko na. Pagdating ng panahon, tandaan mong dalhin si Xiao Bao Oo. Sige, kaya alagaan mo ang sarili mo Naiintindihan ko na, kaya't bumalik na kayo agad. Alagaan mo ang sarili mo ganda. Asawa, ano kaya ang pinapanood mo? Wala lang. Tama, asawa ko. Anong ginawa mo kanina? Bakit ganito ang kwarto natin? Wala lang. Tama na nga. Anong ginawa mo? Bakit kabit-kabit ang kwarto? Wala naman akong ginawa Nagustuhan ko lang. Ayusin ang kwarto. Hindi pa natatapos. Kaya medyo disorganizado. Ayusin ko na agad. Tama, mahal. Ikaw. Yung 3 milyon na sinabi mo. Nasaan na yun? Nang naglilinis ako ng kwarto, hindi ko nakita. Hindi naman ito nawala, di ba? Huwag kang mag-alala, hindi mawawala. Yung 3 milyon, nasa card ko. Pero yung card mo, nahanap ko na yun. Wala akong ibang ibig sabihin. Natatakot lang akong mawala. Hindi mawawala. Nasa ilalim ng kama ko. Bukas ay mag-aabot ako ng 100,000. Sige na, busy ako buong araw ngayon. Pagod na rin ako. Magpahinga muna tayo. Asawa, matagal na tayong hindi matutulog na. Ngayon, matulog tayo ng magkasama. Tayo bilang mag-asawa. Magpahinga ng mabuti. Ako, ayos lang na alagaan ka. Sobrang masama. Sa ngayon, buntis ka pa rin naman. Huwag ka nang gumalaw, baka mapanganib ang bata. Mag-alala ka lang, kaya ko to. Sige na. Asawa. Pagod ka na ba sa buong araw? Ito ang inihanda kong pampakalma sa'yo. Iinom mo na. Ilagay mo na. Mag-inom na lang ako kapag natutulog na kita. Hindi pwede. Masarap kumain ng mainit na tsaa kaysa mainit na. Mahal, sa nakaraang panahon dahil sa akin, napakahirap talaga naging buhay mo. Ito. Gawin mong pang-ayos mo na tsaa kung ayaw mong uminom. Ibig sabihin hindi mo pa ako pinatawan. Sige na, iinom ako. O nga pala, mahal. Naaalala mo ba itong wedding photo? Kailan tayo nag-shoot? Ang tagal na nito. Hindi ko na rin matandaan. Oo nga, hindi ko na rin maaalala, kaya't nagtanong ako sa'yo. Mahal, nakatapos na ako uminom. Ano? Matulog ka ng maaga, mahal. Babalik na ako sa kwarto. Kumusta? Huwag kang mag-alala, nasa siya ako ang gamot. Nagdagdag ako ng sapat na pampatulog. Siguradong hindi na siya madry gising. Magsimula na tayong maghanap ng bank card. Sabi niya na parang naiwan ito sa ilalim ng kama. Walang problema. Talaga pala dito.
Nagtago ka kaya ng mabuti. Tinatamad talaga akong hanapin. Ngayon ay may pera na ako. At may tao na rin. Sige. Tumakbo tayo sa bangko para kunin ang pera. Baka magbago ang isip natin. Okay. Ano ang ginagawa nyo? Ano ang ginagawa nyo? Ay, hindi mo ba nakikita na ininom niya ang gamot? Paano siya magigising? Ako, hindi ko rin alam Talagang nakita ko na ininom niya ang gamot Ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Sino ka? Paano ka nandito? Warner. Anong nangyari sa inyo dalawa? Ako. Baka ano? Anong maaari pa niyang gawin kahit na nakita kami? Pero ngayon, nakuha na namin ang pera. Sige na, kayo pala dito. Para lang ito sa pagnanakaw ng pera ko. Bakit? Pera ko yun. Bakit mo siya binigyan? Ano na lang ang mangyayari sa anak ng kuya mo? Chen Nanfeng. Bakit ganyan ka pa rin? Tanga, sinasabi na ang lahat ng ito. Hindi mo pa ba naiintindihan? Walang malubhang sakit si Xiaobao. Lahat ito ay panlilin lang. Hindi ako natatakot sabihin ito sa iyo. Ako at ang asawa mo ay matagal nang magkasama. Noong una, siya ay hindi naman talaga pinilit. Kundi nahuli tayong dalawa habang nagmamahalan ng ibang tao. Ikaw naman, nabili ng iba, at kailangang bilangin ng pera. Paano nangyari yun? Hindi mo ba sinabi na mamahalin mo ako magpakailanman? Mahal kita. Huwag ka nang mangarap, kung talagang mahal kita. Paano mangyayari yun, na gawing isang salarin, at ikalat ito saan man? Sasabihin ko sa iyo ang totoo, basta't ikaw ay naging isang taong sumusuko ka lang. At ikaw, tanging isang mapagkawang gamit lamang. Xiang Warner. Paano kami nagkaroon ng germong ito? Tinanggihan namin talaga ang aming sarili. Kuya. Hipag. Paano kayo naparito? Kuya. Hipag. Paano kayo naparito? Siyempre, hinihikay ko sila, ang kuya at ang kunyari. Pumunta dito. Ate at kuya. Ako si Nanfeng. Nandito ako para sa inyo, lalo na tungkol kay Warner. Ganito na lang, kung may oras kayo mamaya, bumisita kayo. Ikaw, siraulong bata. Nagsimula kang magtanong-tanong sa mga dayuhan upang mapapo ang iyong asawa. Sana'y hindi kita at kay pangako ko kasing babae. Pinaghirapan namin lahat para sa iyo na mag-aral. Anong ginagawa mo ba ngayon sa lahat ng pag-aaral na ito? Warner, laging mabait ka. Bakit ka naging ganyan ngayon? Chen Nanfeng, alam mo na ito noon pa, di ba? Sadyang dinisenyo upang ay salot ako. Sadyang dinisenyo ko upang ay salot ka. Kung hindi ka muna nagloko, at pinagsususpetsahan akong isang salarin, lalo na't handa ka nang nilagay nilang isang manlalatig ng patayan ako. Paano mo ko ginalaw tulad nito? Dahil sa kasalukuyang sitwasyon ko, sariling resulta ng iyong pagkakasala, ikaw, Warner. Magbalik ka na sa landas. Ngayon pa lang ay hindi pa nabibilang. Huwag mo sanang hintiin hanggang sa huli. Wala kang pagkakataong magalit pa. Oo, si Warner. Magmadali kang bumalik. Huwag mong ipagpatuloy ang mali. Xiang Warner, isang pamilya tayo. Kung magpakalat ka ng paumanhin, kahit na maghiwalay, ibibigay ko pa rin sa iyo ang iyo. Ako, bakit ako makikipag-usap sa kanila ng ganito? Kapag may 3 milyon na ito, saan man gustong pumunta, pwede. Ano man ang gustong gawin, pwedeng gawin. HMPH, umalis na tayo. Tumigil ka. Kayo ay inaresto. Tumigil ka. Kayo ay inaresto. Paano nangyari ito? Paano nandito ang mga pulis? Bago malaman na siya ay isang mamamatay tao. Nakapaghanda na ako noon pang una. Bawat salitang sinabi niyo kanina ay narinig ng mga kapulisan ng malinaw. At saka, yung tungkol sa sinadyang pagpatay ni Wang Mingyuan ay naipaalam ko na sa mga pulis. Sumuko na kayo. Ano? Warner. Bumalik ka na agad. Sigurado akong nauto ka. Basta't bumalik ka ngayon, may pagkakataon pa ang lahat. Oo, Warner. Bumalik ka na agad. Basta't gusto mong bumalik, patawad namin sa'yo. Ginoo, nakakuha kami ng report na ikaw ay kaugnay sa pagkamatay ng may-ari ng Lotto Store. Sundan niyo kami. Wala akong ginagawa. Huwag mo nang lapitan. Huwag kang gagalaw. Pumasok ka lang. Warner, huwag gagalaw. Huwag kayong gagalaw. Kung hindi, papatayin ko siya. Ito. Ginoo, magpakatino ka. Huwag kang pumunta dito. Wang Mingyuan, anong ginagawa mo? Ikaw ay isang cute na bata. Akala mo ba nakasama kita dahil tunay kitang mahal? Kukunin ko lang ang libre mo. Minsan pa ay binibigyan mo pa ako ng pera. Kung hindi, akala mo, makakasama kita, ha? Sir, kalmahan mo lang. Mag-usap tayo ng maayos. Ano? Wang Mingyuan, talagang nagkamali ako sa'yo.
Nagkamali ako sa'yo. Ikaw. Isa. Taong kayang sisihin ng sariling asawa anumang oras. Mas masama ang puso mo kaysa sa akin. Ikaw. Huwag kang lumapit. Kung hindi, hayaan mo siyang sumama sa akin sa hukay. Huwag. Huwag mong saktan si Warner. Pakiusap, huwag mo siyang saktan. Oo nga, pakiusap, huwag mong saktan si Warner. Sana pakinggan mo ako. Kung kailangan mo ng tao bilang piyansa, pwede bang palitan ko si Warner? Kayong dalawa, anuman ang mangyari, magkasintahan kayo. Magkasama na kayo ng maraming taon. Siguradong may nararamdaman kayo. Palayain mo si Warner. Gawin mo akong bihag. Pakiusap, sana'y gawin mo ito. Big bro, huwag lumapit. Paglipas mo niyan, patayin kita. Bigyan ninyo akong daan. Hayaan ninyong maglakad ako. Wala rin kayong gustong makita siyang patay, di ba? Wang Mingyuan, ikaw ay di tao. Pinagsamantalahan mo akong dahil sa iyo. Tinalikuran mo ang sarili mong pamilya. Hindi ka magkakaroon ng magandang kamatayan. Ikaw ay isang cute na bata. Alam mong kasal ka na, pero hindi ka pa rin malinaw sa akin. Gusto mo pang saktan ng asawa mo at tumakas. Hindi ako tao. Mas hindi ka tao kaysa sa akin. Kung hindi ka, paano ako makakatraidor kay Nanfeng, ha? Hatulan mo ako. Noon pa nang kami magtatanong sa kama, nagmamahal tayo. Bakit hindi mo naakalaing, meron pang asawa sa bahay? Sasabihin ko sa'yo, Shang Warner, lahat ng ito ay gawa mo. Walang ibang masisisi. Asawa, tulungan mo ako. Nagkamali ako. Huwag kang gagalaw. Kung alam ko lang ito noon, bakit pa noong una? Palayain mo ako. Kung hindi, papatayin ko siya. Ayaw niyo rin siguro makita siyang mamatay. Huwag. Kuya at ate, tulungan mo ako, ayokong mamatay. Kailangan mo pang magsalita. Ang kanyang leeg ay nagdugo na. Asawa. Nagkamali ako, alam kong nagkamali ako, tulungan mo ako. Alam ko na ako ang may kasalanan sa iyo, tulungan mo ako, ayaw kong mamatay. Nanfeng, alam ko na si Warner ang nagkulang sa iyo, ngunit hindi naman siya karapat dapat mamatay, kahit na, lagay mo siya sa harap ng batas, pakiusap kita. Nanang, sisihan namin hindi tama. Pakiusap kita talaga, si Warner ay siyang iyong asawa, at aming kapatid. Pakiusap mong iligtas mo siya, pakiusap kita. Hangin ng timog. Alam kong hindi mo kayang patawarin ako. Ngunit, itingnan mo naman ang aming relasyon, bilang asawa sa loob ng maraming taon. Hindi mo ba kayang tulungan ako? Bakit kayo masyadong maraming tanong? Isang salita pa. Papatay na ako sa kanya. Huwag. Kung hindi ka patitigil, sama-sama tayong mamamatay. Pagdating sa impyerno, maaari pa tayong magkasama. Hindi. Hangin mula sa timog. Asawa. Alam kong mahal na mahal mo ako. Basta't handa kang iligtas ako. Maaari akong magpakaamo at umamin ng pagkakamali. Maaari akong humingi ng tawad sa publiko. Anumang bagay ay kaya kong gawin. Kahit na batuhin mo ako o pagsalitaan ng masama. Kahit na gusto mong makipaghiwalay sa akin. Kahit na ayaw mong makita ako. Ayos lang. Basta't iligtas mo ako. Asawa. Ayaw kong mamatay. Mahal na pulis. Pwede na siyang umalis. Huwag gagawin ang anumang bagay. Kayo agad. Bigyan ninyo ako ng 3 milyong piso. Pambayad. Aking dadalhin. Dapat mabilis. Kung hindi, ang kutsilyo ko ay hindi mag-iingat. Huwag gawing mas masalimuot ang sitwasyon. Sang-ayon na silang umalis ka. Gusto mo pa ang pera ko. Akala mo aabot tayo sa ganoon. Sige lang. Hayaan mo na siyang sumama sa akin sa paglilibing. Huwag. Ang pera ko to. Pabalaikan namin ang pera namin sa pamamagitan ng pagbebenta ng aming katutubong ginto para ibalik namin ito sa iyo. Pakiusap kitang ibalik namin ito. Oo. May ilang pera pa rin kaming natitira. Basta ipalayain mo si Warner. Babalik na ako para kunin sa'yo. Sino ba ang nag-utos sa inyo ng mga amoy mansanas na iyon? Ang gusto ko ay ang 300,000 niya. Kung hindi makuha ang pera ngayon, lahat ay mapapahamak. Paano na ito? Kapatid na asawa. Pakiusap, tulungan mo si Warner. Pakiusap, iligtas mo siya. Pakiusap, Southwind. Noon pa man, ginahasa niya ako ng maraming beses. Ngayon, gusto pa rin niyang ipagliligtas ko siya, na magpakabuti sa isang masama. Pasensya na. Hindi ko magagawa. Kung sakaling sa araw na ito, talagang masasaktan niya siya. Hindi mo rin po kaya, lumabas ng bahay na ito, nung dako ako tumubo. Hindi nga pala ibibigay ang pera. Sige na, mag-isip tayo ng 3. Hindi. Sige na, mag-isip tayo ng 3. Akala mo kaya mong gumalaw ngayon? Mag-alaw pa ba? Sobra ka ng hanggal. Wala ka bang napansin na may problema ang hawak mong kutsilyo? Matagal nang pinataniman ko ito ng lason. Kailan? Dahil alam ko na ang inyong plano. Akala mo ba, hindi ako maghahanda ng maaga? Bawat kutsilyo sa bahay na ito ay pinahiran ko na ng lason. Ngayon, hindi mo na nararamdaman. Nagkakabagabag ka ba?
Iniinom kita. Idiot. Siyempre nainom kita, pero hindi ko akala na agad maniniwala ka. Ikaw talaga, paborito kong tuklasin, dahil sa iyo. Kung hindi ka, hindi ako sanay dito ngayon. Ikaw ang kasama. Mahal. Salamat. Kung hindi ka, hindi ko maintindihan ang tunay niyang anyo. Mahal, huwag kang mag-alala, tiyak na ipapahayag ko ito. Hindi na kita pababayaan sa krimen ng pamimilit. Wala na, naibigay ko na sa iyo ang pagkakataon. Ikaw ang hindi nagpreserba. Ngayon, huli na. Asawa, ngayon ko lang nalaman na ikaw ang pinakamabuti sa akin. Mamatay ka. Mag-ingat ka. Warner. Warner. Wanger. Wanger. Hahaha. Ikaw, cute na cute. Naging cute ka na. Gusto mo pang magpaka-hero. At tinutulungan pa siyang iwasan ang panganib. Talagang nakakatawa. Talagang nakakatawa. Hahaha. Dalhin mo. Warner. Warner. Agad tumawag ng ambulansya. Pasensya na. Noong nakaraan, ako ang dapat humingi ng tawad sa iyo. Ngayon, tayo'y nagkaayos na. Ngayon, tayo'y nagkaayos na. Nanfeng. Iniligtas kita. Maaari mo bang isaalang-alang na iniligtas kita? Huwag kang umalis para sa akin. Talaga akong ayaw mong umalis. Pasensya na. Kahit na ipinangganti mo ako ng payback, pa rin kailangan nating magkahiwalay. Mali ang mali, walang balik ka lang, walang lugar para sa pagbalik. Pasensya na, pasensya na. Dati, ako ang mali. Gusto ko ang mga pagsubok sa labas. Ngunit ginasto ko rin ang iyong pag-aalaga. Kaya ako napunta sa ganitong sitwasyon. Warner, bibigyan kita ng mabuting buhay habang buhay, saan man, sa kalusugan man o sakit, saan man, sa kahirapan man o kayamanan. Laging magiging may-ari ako sa iyo. Ako rin ay patuloy na. Palaging magandang magagawa para sa iyo. Pasensya na pasensya. Nanfeng, tignan mo kung paraan ko kang ipinaglaban. Pwede mo bang huwag akong ibabeya? Nanfeng, huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng pampublikong paghingi ng tawad upang patunayan ang iyong kawalang sala at kusang loob na si Suko. Makikipagtulungan sa investigasyon ng pulis, sana sa hinaharap. Makahanap ka ng isang, ang tunay na minamahal sa sarili. Ay magandang buhay talaga. Kuya, ate. Pasensya na ako sa inyong dalawa. Nagmumura ako dahil sa gutom at asukat. Wala kang kailangan magsawa. Warner, basta't balikan mo lang ang landas. Hindi kailanman matatapos iyon. Kahit gaano ka katagal nandyan. Lagi kang magiging kapatid ko. Oo. Warner, hinihintay ka namin. Patuloy kaming naghihintay sa'yo. Nanfeng, talagang nagsisisi na ako. Sana pagkatapos kong makaalis sa kulungan, mabigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ngayong nasa bahay ka na, tunay kang maligaya. Ipag, bakit ka pumunta? Pinagmulan ko siya para kay Warner, at din para sa kanyang kuya. Samantalang tulungin kita na linisin ang lugar. Sige naman, ngayon ka na lang pala may saging na sumasalo sa iyo. Hindi na kailangan ng kapatideng babae. Huwag kang kumaya. Masarap ako ngayon. Paano na sila ni Warner? Sila dalawa. Pinagsinungalingan. Binili ng utos para mapatay. Pagsalakay sa tahanan. Mga paratang ng paninirang puri. Yung lalaki ay nahatulan ng 20 taon. Ukol kay Warner. Dahil siya ay kusang sumuko, kaya't siya ay nahatulan ng 5 taon. Ngunit sa buhay na ito, sila'y nasira na talaga. Sila. At saka, si Warner pa ang nagmakaawa sa iyo ng publiko. Napatunayan na ikaw ang nagsimulang puwersahin. Naiwan kang inakusahan. Tama nga. Ito ang bahay ni Warner. Pinapasa niya ito sa iyo. Pumayag siyang magpakasal kayo ulit. Simulan mo na ang bagong buhay mo. Hello, si Chen Nanfeng ba ito?
Pasensya na po talaga. Nakaintindihan namin na nagkamali kami sa iyo. Talagang hindi namin inasahan. Ganun pala ang asawa mo. Pasensya na talaga. Yung bahay na yon, kung gusto mong tumira, mag-isa ka lang. Sige, naintindihan ko na. Hello, si Nanfang ba ito? Ngayon ko lang nalaman ang katotohanan. Hindi ko akalain na ang asawa mo ay nag-akusa sa iyo na ikaw ay isang rapist. Ganun ba? Nabalik ka na sa trabaho, sa kumpanya namin. Ang posisyon ng manager ay tamang-tama na bakante. Nagtitiwala ako sa iyong pagkatao. Kumuha ka na ng tungkulin. Hipag, huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng hiwalayan namin ni Warner, mabubuhay ako ng maayos. Simulan ng isang buong bagong buhay para sa iyong sarili.